ng Big Four duos. Isang huling hamon para makakuha ng boto sa pamamagitan ng inyong sariling sikap, diskarte at galing. Ito ang tatawagin kong 1 Million Vote Challenge. Dito lang yan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa pagpapatuloy ng intense na tanungan kasama si Tito Boy, ang Big Four duos humarap naman sa Defender duo kung saan mga katanungang may kinalaman sa mga komento at opinyon ng mga netizens sa outside world ang sasagutin ng ating housemates. Pero ang twist, ang kaduo ng housemate na tinutukoy sa tanong ang siyang sasagot o magde-defend sa kanyang kaduo. Susunod ng sasalang sa Defend Your Duo ang Rawi. Now, let's go to Rawi. Ralph and Will. Ralph, simula nang lumabas ka, malaki na raw ang naging advantage mo. At nang nakabalik ka, naging strategic ka masyado. At nakalimutan mo nang maging tao. Karapat-dapat ka pa bang maging big winner, Will? Para depensahan si Ralph, you have 30 seconds and your time begins now. I think hindi po lahat ng tao sa labas ay alam po kung ano yung nangyayari dito sa loob ng bahay. Para sa akin, Ralph, sobrang naging consistent na po dito at pinakita niya talaga kung sino siya. Ever since na bumalik po siya dito, never ko po siya nakitaan na ginamit niya yung knowledge niya or yung kaalaman po niya sa outside world dito sa loob ng bahay. And para sa akin, ginawa po niya yung best niya para i-prove yung sarili niya kung bakit po siya deserving dito sa slot ng Big Four. Maraming salamat. Siyempre po sa akin, nakakasakit po talaga. Kasi I would want nothing but to be genuine and to be myself, especially coming back. Will, what happened sa sinabi mo kay Bianca after nung boys' night out ninyo na mas mag-e-effort ka na bumawi at maibalik ang malapit na pagkakaibigan ninyo noon? Bakit natapos ang edisyon na ito na hindi nanumbalik ang closeness ninyo? Ralph, you have 30 seconds and your time begins now. For Will, Tito Boy, and to everyone watching, it was all about respect. It was all about boundaries because they set the boundaries within their relationship. For Bianca and Dustin, they weren't very comfortable sharing things with Will or building a relationship with Will because of what they have. Both of them were friends with Will outside. Both of them had certain relationships with Will outside. But here in this house, they wanted to build something for themselves. And Will chose to respect that. Will chose to give them that space. And Will really just respected whatever they had. So he wouldn't want to put in his Maraming efforts. salamat. Ralph? Alam na po talaga ng mga ibang housemates, especially si Ralph, kung ano po yung mga totoong nangyayari talaga. Kaya yung mga sinabi po ni Ralph kanina, yun po talaga yung exact na mga words na gusto ko pong sabihin kung ako man po yung mag-i-explain para sa sarili ko po. Para sa inyo naman bilang duo, yung over-competitiveness ninyo ay kuni-question ng ilang netizens na tipong ang pagiging palaban ninyo ay nauuwi na sa yabang. Defend yourselves in 30 seconds and your time begins now. Para po sa akin, itong over-competitiveness po namin, hindi po talaga nauuwi sa yabang because we never wave it in anyone else's faces. For us, our success is between the two of us and it's something to be proud of because we worked hard for it. We were able to build ourselves strong enough to be able to succeed in this task and we never once waved it in anyone else's face. Ako po alam ko na talagang sa bawat task ay ginagawa po lang namin yung best namin. And hindi ko po sinasabi or kiniklaim na yung duo po namin. Maraming salamat, Will. Asver, kayo naman ang sasagot. AZ, you are labeled as being manipulative and backstabbing. Ginagamit mo ang pagiging emotional para makuha ang gusto mo. River? A lot, who contemplates on her thoughts a lot. And sa pagiging backstabber, I think that's just her trying to clarify those thoughts to other people and to express what she's feeling inside. But eventually, she will tell that person that she's having a problem with straight to their face and talk about what their problem is and have that conversation with them and try to fix it afterwards. So I don't think it's being manipulative or being a backstabber. It's just her trying to clear her thoughts. Maraming salamat. Masakit, kuya, kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi totoo.
And it was about me and Mika, kuya, yung mga comments. And alam ko na din, kuya, na okay na kami ni Mika eh. And I've made sure to be honest to her, to be open to her about anong pagkakamali ko sa kanya, anong mga nasabi ko. River, mayaman ka lang daw at may koneksyon, kaya ka naging artista. A comment said that you are talentless and weak-minded. AZ, you have 30 seconds to defend River, and your time begins now. Ako, I believe River did all of this through hard work. He went through all of the process of audition, and then he also talked about how he would go to auditions, go-sees with TVCs and other shows, movies, commercials, and all that. He told us his experience with all those, yung kahirapan niya sa mag-audition sa lahat. And I don't think it's from connections or anything. It's because of his talent talaga. Sobrang talented niya dito sa loob ng bahay. Napapakita niya talaga. Maraming salamat, AZ. Siyempre, I try to see where they're coming from. Pero deep down, alam ko sa sarili ko ang totoo. I know what's true. Siyempre, whatever the people think, that's out of our control. Para naman sa inyong dalawa, as a duo, Asver, kung sakali man na kayo manalo sa competition na ito, tila mas nababagay daw sa inyo ang titulong Beg Winner rather than Big Winner dahil sa madalas niyong pag-iyak at pagiging overly emotional. It's spicy. Sobrang anghang. Ang anghang ng mga questions. Asver, you have 30 seconds and your time begins now. For me, we deserve this spot. We did our best. We were through the whole time, our whole journey. If being emotional affects other people, that's us being us. That's our true selves. We're showing our true selves. And if people don't accept that, then that's okay. As long as alam namin naging totoo talaga kami and nasa puso talaga namin yung totoo. Yes, if we were emotional, if we were weak, that's what we were really feeling that time. That's us being real. That's us not hiding whatever we felt. And it's okay to be weak. It's okay to be emotional. Maraming salamat, Asver. Brecca, let's start with you, Brent. And you will defend Mika. Netizens were divided sa iyong mga naging sagot sa Big Tapatan. Lalo na sa clapback mo kay Kira. Many were disappointed. Defend Brent. Mika, and you have 30 seconds and your time begins now. Ako po, I understand na we could choose better words, pero nung time po kasi na yon, sobrang nabombastic po kami ng lahat ng salita ng lahat ng housemate na nasa harapan namin. And I think yun din po kasi yung bubog ni Brent, and naging vocal naman po siya about doon dito sa loob ng bahay. And nagulat lang din po kami sa tanong na yun. I hated every second of it. As much as possible, I stay away from reading comments, even the positive ones, kasi ayoko umakit sa ulo ko din. If tatanungin ako, kuya, kahit nasaktan ako dun sa comment, kahit constructive naman, medyo mahapdi, kuya. Maraming salamat. Mika, may mga ilang netizens question your authenticity, labeling you as fake, playing safe, and boring. Brent, defend Mika in 30 seconds and your time begins now. Having gone through so much way before PBB pa, Tito Boy, ang dami niya na pinagdaanan. And yung pagpapasok niya dito is yung opportunity to redeem herself. Siyempre, nung una talaga natakot siya na ipakita yung totoong sarili niya. Pero I would say ngayon, napapakita na talaga niya, and yung pagiging playing safe na tingin nila, I would say now, napapakita na siya ng galit, ng inis, ng lungkot. And for them, playing safe pa rin yun, wala na akong magagawa. As someone na lagi nakaka-receive ng hate comments, pag may taong nagtanggol sa'yo or nakita ka, sobrang ma-appreciate mo po yun. And kanina, lahat po ng sagot ni Brent is coming from someone na parang nakilala po talaga ako. Maraming salamat. As a duo, here's your question. Some netizens have been questioning your, again, the word authenticity. Bakit may nagsiship sa inyo? Love team ba kayo? Where is the chemistry? Hindi ba planado at
orchestrated lamang ito. 30 seconds and your time begins now. I don't think we ever considered ourselves na love team kasi dito sa loob ng bahay, never naming pinush or pinilit yung chemistry kung meron man kami na nagagawa dito sa bahay. It's all platonically and friendship talaga yung nabuo namin dito sa bahay and yun yung totoo. Honestly, Tito Boy, may mga times pa nga na nag-cringe kami sa isa't isa pag nagiging sweet kami. Kumari, kailangan namin magsabi ng mga words of affirmation sa mga kaduo namin. And it was never forced. Siguro yung friendship namin nabuo talaga dito because we know each other Maraming salamat. so well now. Thank you for being very honest. Thank you po. Maraming salamat. Susunod! Bakit kayo bilang duo karapat-dapat na maging big winner ng PBB Celebrity Collab Edition? Ang pagharap sa ilang komento ng taong bayan, dumating na sila sa huling bahagi ng usapan kasama si Tito Boy. Now we have come to the point when you, Big Four duo, can make your final appeal. Sagutin niyo lamang ang katanungang bakit kayo bilang duo karapat-dapat na maging big winner ng PBB Celebrity Collab Edition. Each duo will have 30 seconds. Simulan natin sa Chares. Karapat-dapat kami na maging big winner kasi ever since nung pinakauna pa lang sinabi ko karapat-dapat ako maging big winner kasi I'm here for the money. But right now, hindi na lang siya for the money. Kasi naniniwala ako na andito kami para ipakita yung story namin, para i-raise yung flag ng LGBTQIA+ community, and also to have representation sa mga probinsyana na mga breadwinners, mapabunso ka man o mapapanganay. At nandito kami kasi naniniwala ako na we have growth ever since. For me, Tito Boy, it's really hard to say that you deserve... Maraming salamat. Okay na yun? Let's go to Rawi. You have 30 seconds. For me po, Tito Boy, being part of the Big Four is a really good blessing po. Napakalaking blessing na po ito para sa amin. Pero siguro kung kami po ang magiging karapat-dapat na maging big winner para sa edisyong pong ito, siguro it's that we risk a lot din po and nag-sacrifice na rin po kami ng napakaraming bagay. And dami na rin po namin talagang nagawa na taliwas po talaga sa kaalaman po namin na kaya namin gawin tan. And for the friendship that we built, the growth that we've had in this house, that's why. Maraming salamat. Asmer. We never treated this as a game, but we are so thankful and grateful to have reached this point. Me and AZ, throughout the whole season, showed our true emotions, showed who we are, sacrificed our personal lives, sacrificed ourselves to be here. And we gave it our best every task to be here. And if you guys think that we should be big winner, then it's up to you. Yeah, like what River said, we were really true this whole time, this whole journey of ours here. And sobrang proud kami sa sarili namin na naging totoo kami. Maraming salamat. Brecca, 30 seconds. Para po sa mga taong pinaglalaban namin sa Shukla, sa Dasby, at sa duo po namin, and sa pamilya namin, at sa mga pinaninindigan at pinagkakatiwalaan po namin. Going in, I didn't think na it was about being the strongest or being the kindest. I think it's about being the most sincere, and you know our hearts, and that's what matters to us. Kayo na pong bahala. Mabilisan, you don't have to explain, pero mabilis. Alam kong umapila kayo sa sambayanan na kayo ang dapat iboto. Pero ito ang tanong ko, personal, galing kay Tito Boy. Kung hindi kayong mananalo, 3 duos ang nasa harap nyo. Sino dapat ang manalo? Brecca. Para sa akin po, Cheres. Para sa inyo, Aswer. Cheres. Para sa inyo, Rawi. Charis. Para sa inyo, Cheres. Rawi. Guys, maraming salamat. Ang akin naman, I have been listening to you. This is not the beginning nor the end of a journey. It's not going to be easy. Hindi madali ang pinapasok niyong mundo. But I've been watching, there's so much determination, there's so much strength sa mga napapanood namin. Madalas sa ating buhay dito sa industriyang ito, matatagpuan natin ang mga sarili natin in that space nga na hindi ka sigurado, uncertain, unknown. If you were to remember just a few words from me today, ito lamang yun. Show up. Show up. Be present. And do not be afraid to dive into that space of the unknown. It is in that space where magic happens. I want them to continue doing it. Kasi marami ang nangangarap dito sa ating industriya. Nangangarap sumikat, pero
hindi naman dumadating. Sana ipagpatuloy ng mga batang ito, itong determinasyon na ito. Show up, be present, and do it. For your time, maraming salamat, and good luck, God bless. And I will see you soon. Thank you so much. Thank you. Napaka-exciting, kuya, ng grupong ito. Alam nila kung ano ang gusto nilang sabihin, paano nila sabihin. They're very aware. There's a sense of truth. You know, that element of being genuine. And anybody who wins among the 4 duos is deserving. With that, boy, again, maraming salamat sa oras na ibinigay mo para sa mga housemates ko. You're welcome at maraming salamat din for trusting me. Hanggang sa muli, kuya. Ang Big Four Duos, kanya-kanya naman ng reaksyon sa mga nabasang komento mula sa outside world. Ano, strategic. Week 3 pa lang, final duo na to. Alam ko po sa sarili ko na pagpasok ko ulit, na makakarinig po talaga ako ng comments na gano'n. Kahit gano'n ka-consistent yung galaw ko po from the day I left to the day I came back, there are always gonna be people who have something to say. Oh my gosh. Yun pala yung inaano sa akin. Parang ayaw ko na lang lumabas. I kind of saw it coming, kuya, kasi alam ko talaga na nagkamali ako. May mga pagkakamali ako dito sa loob ng bahay mo, kuya. God bless. Okay. Love you, miss. Sorry again. Kinagabihan, sina Brent at Mika, inaalala pa rin ang mga epekto ng mga komento lalo na sa Asver. Sabi ko sa labas, easy, tumawag ka lang kasi siya pwedeng sa iba mag-consult siya ganyan. Mag-consult siya ganyan. Kasi... Si Rev, first time yun eh. Bubog pa niya isa doon. Ano yung isa? Tali. Oh, yeah. Sobrang bubog niya yun, bro. Oh my God, yeah. Ang lala talaga nun sa kanila. Sina Charlie at Esnir, nagbigay suporta naman sa isa't isa. I think kailangan natin i-pray kasi nakita natin yung mga pambabatikos, charing. I'm so happy kasi feeling ko it's our chance ulit to express yung mga thoughts natin, yung paawa. Kasi akala ko comment lang sa akin. Wala, hindi niya din tinanong. Pero kasi, duo natin talaga. wala lang din yun for me. I mean, yung goal natin dito, hindi naman magpaaway. It's just, that, yun sinabi ko, yun yung realidad natin. Yun talaga At yun yung naman story. talaga yung reason natin, lalo na ako, kung bakit ako pumasok. Hanggang bago matulog, si Brent patuloy sa pangangamusta kay AZ. Okay naman. Yeah. Gulat lang. Kasi I was really expecting yung mga bash sa akin. Pero I'm happy na okay kami ni Mix. Yun ang importante sa akin. Kung ano man sabihin nila, at least if that's what they want to stick with, okay lang. Pero as long as okay kami ni Mix, yun ang talaga. Yung mga napili talaga kanina, not the worst of it, bro. It's just a taste. Tip of the iceberg. Taste lang yan of what's more to come. That's all in our control eh. Yung mga masasabi ng mga tao. Yung mga control mo lang talaga yung magiging reaction mo. Yeah, how you'll react to it. Sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang pananatili sa loob ng bahay ni Kuya, isang malaking palaisipan sa Big Four Duos ang magiging pagtanggap sa kanila sa muli nilang paglabas sa outside world. Paano nga ba nila ito paghahandaan at gaano nga ba sila magpapa-apekto sa naging pasilip ng mga komento ng taong bayan? Yan at iba pang mga hamon na harapin nila ang mga dapat nating pag-abangan sa huling 3 gabi bago ang Big Night. Good evening mga kapuso at kapamilya all over the world. Sa patuloy ngang paghahanda sa kanila sa mga pwede nilang harapin sa nalalapit nilang paglabas, 10 balita mula sa outside world ang ihahatid sa kanila ni Kuya. At kung patungkol saan ang mga ito, alamin natin ang kwento. Isa-isang ipinatawag ni Kuya ang Big Four Duos para sa isang mahalagang anunsyo. May ibibigay akong 10 balita sa inyo. Mga comments mula sa outside world. Oh my gosh, Kuya. Ba't ba yan? Pero kung anumang klaseng comment ang inyong makukuha, ito ay nasa inyong mga kamay. Kung ilan dito ang gusto ninyong maging comments na nagpapakita ng pagmamahal.
O ilang bashing comments naman ang handa ninyong harapin? Kayo ang magdidesisyon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para pag-usapan ito. Pag tinawag ko kayo, may desisyon na dapat. Pagbalik sa loob ng bahay, kanya-kanya nang nagdiskusyon ang bawat duo. Okay. What do you want? Para sa akin kasi, why I choose to focus on the negative ones nung ang daming gusto magparamdam ng pagmamahal para sa'yo. Nandito tayo sa loob, pag nakabasa tayo ng hate comments, baka syempre kahit sabihin natin na meron nga 5 maganda, 5 pangit, for sure mas magpo-focus tayo sa hate. Tsaka para ano din, yung last days natin dito, ma-enjoy talaga natin. Sa akin lang naman, gusto ko na good comments yung mabasahan natin. Kasi for me, bakit natin i-entertain yung mga taong hindi nagsusuporta sa atin? Bakit natin ungkatin yung alam nating makaka-apekto ng drive natin dito sa bahay? 6 positive for Kasi para sa akin, siyempre mas binibigyan natin ng importansya yung mga sumusuporta sa Oo naman, 6 na lang bro. Para yung 4. Naman na. Siyempre, kahit pa paano, constructive criticism. First, napaisip ako na I wanna see all of the negative. Pero, Like all negative comments? at first, pero now, I also wanna see good ones. Parang especially after yesterday, parang We need the good comments. basta dapat lamang Yeah, yung good comments. yung good comments. Ilang sandali pa, muli na silang ipinatawag ni Kuya. Sa puntong ito, tatanungin ko na kayo kung ano ang inyong desisyon tungkol sa bilang ng mga good news o negative news na gusto nyong marinig. Kahapon po, nung nakareceive po kami na hate comments, sobrang naapektuhan po kami dun, Kuya. And ngayon po, gusto po naming palitan yung hate na yon ng mga good comments naman po. Yung importante is unahin yung mga taong sumusuporta sa amin. Ang decision po namin, Kuya, ay 8 good comments and 2 hate comments po. Kuya, kahapon po kuya, we fully acknowledge the hate comments that was given to us, pero we really wanna attract the good energy muna. Gusto po namin makatanggap ng 8 good comments po, Kuya. We've decided 2 negative comments po kuya because we also wanna acknowledge it. We know po kuya as content creators and as celebrities po kuya that we're not always gonna receive good comments. Nung una, gusto po talaga namin i-highlight yung mga sumusuporta po sa amin but at the same time, Kuya, nagpalit po kami ng desisyon dahil po sa palagay po namin talaga, gusto po talaga namin malaman on equal footing na kung ano man po yung positive and negative comments po. Sumasangayon po ako sa aming 5-5 na decision para malaman din po namin yung mga positive comments about us and yung mga negative comments na posibleng makatulong po sa growth namin papunta po sa big night. When it comes to personality, Kuya, that's one that I never really got bashing from or negative. And yesterday was really the first time. I'm not sure if that's what we need right now. Kaya naman, Kuya, we decided for our duo to see 7 good comments and 3 negative comments. At tinatanggap ko ito. Susunod, Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, isang huling hamon para makakuha ng boto sa pamamagitan ng inyong sariling sikap, diskarte at galing. Ito ang tatawagin kong 1 million vote challenge. bukod sa mga naging katanungan ni Tito Boy, ay muling binigyan ni Kuya ng pagkakataon ang Big Four duos na muling makatanggap ng mga balita o komento mula sa outside world. Ano nga kaya ang kailangan nilang pagdaanan para makuha ang mga ito? Ang challenge na yan na may kinalaman din at epekto sa kanilang magiging kapalaran sa Big Night? Narito, panoorin nating lahat. Sa kalagitnaan ng araw ay ipinatawag ni Kuya ang lahat sa confession room. Big Four duos, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, isang huling hamon para makakuha ng boto sa pamamagitan ng inyong sariling sikap, diskarte at galing. Ito ang tatawagin kong 1 million vote challenge.
Ang kanilang 1 million vote challenge ay mahati sa dalawang bahagi. Sa bawat bahagi, magtatagisan ang mga duo laban sa iba pang mga duo at ang karagdagang boto na kanilang makukuha ay ibabase sa ranking na Get a glimpse of what's trending now. Trip.com, your trusted travel companion. natapos nila ang hamon. Para sa unang bahagi, mayroong 400,000 votes na kanilang paglalabanan. Para naman sa ikalawang bahagi, 600,000 votes naman ang nakataya. Ito na ang huling hakbang patungo sa inyong pangarap. Pinapaalam ko rin sa inyo na ang unang bahagi ay magaganap ngayon. Pagkagaling sa confession room ay agad na nagpunta ang Big Four duo sa challenge area. Oh no, boss again kuya. Alam po namin ni Mika na kailangan po talaga namin pagbola. When I saw the setup, kuya, agad-agad kong inisip kung anong gagawin. Nakita ko yung may bola, nakita ko may siso. Siyempre, nag-iisip na po ako ng mga possible na mangyayari or possible na magiging flow nung challenge mismo, kuya. Ngayon, napapalapit na po tayo sa dulo, hindi po magiging madali talaga yung ipapagawa niyo sa amin. Para sa unang bahagi ng kanilang 1 million vote challenge, ang bawat duo ay maglalakad sa isang dambuhalang siso. Mula sa kanilang starting point, kailangan nilang tumawid papunta sa kabilang dulo para maglagay ng bola isa-isa sa Big Brother's eye. Gagawin nila ito ng salitan ngunit maaari lamang magpalitan kapag naging matagumpay na ang isa sa kanila. Kapag magpapalitan ang bawat duo, kailangan ang kaduo nila ay nakababa na sa siso at wala ng bahagi ng katawan niya ang nakadikit o nakapatong dito. Kapag nahulog ang bola o sila mismo sa sahig, ay kailangan nilang pulutin ito at makabalik sa starting point matapos mailagay ang bola sa Big Brother's eye. Merong 10 bola ang bawat duo na kailangan mailipat sa dulo. At ang mga ito ay may marka na positive at negative sign. Ito ay alinsunod sa mga klase ng komento na kanilang piniling marinig mula sa outside world. Para matapos ang challenge, kailangan nilang makapaglagay ng 10 bola sa Big Brother's eye at makabalik ang buong duo sa kanilang starting areas. Makakakuha lamang sila ng karagdagang boto kung matagumpay nilang matatapos ang challenge. At sa kahit anong punto, maaari silang magdesisyong hindi ito tapusin. Ang unang makakatapos ay magkakaroon ng 200,000 votes. Grabe yun. Ang ikalawang makakatapos ay 100,000 votes. Ang ikatlong makakatapos ay mayroong 16,000 votes. Ang ikaapat na makakatapos ay makakakuha ng 40,000 votes. Kuya, ito na lang po talaga yung way na makakatulong kami sa sarili namin and sa mga tao sa labas na sumusuporta sa amin. Kasi alam ko po na pinaghihirapan at pinagpapawisan po talaga nila lahat ng sentimo man yan, piso man yan na binibigay nila para bumoto po sa amin. Kahit papaano, yung mga sumusuporta sa amin, matutulungan namin silang makaipon ng boto para sa kanya-kanyang napupusuan nilang duo, kuya. Matagal na po namin talaga itong pinagpe-pray na sana may chance, kuya, na may magawa po kami para madagdagan po yung votes or para po hindi na po sobrang gagastos yung mga taong bayan po para sa amin. Sobrang saya na kami ni River being part of the Big Four. And then now, knowing na we can do something to get the title of being a big winner, kuya, through a challenge. Sobrang game na game kami, kuya. Housemates, Big Four, mag-uumpisa ang inyong 1 million vote challenge in 3, 2, 1, go!